Ito dapat ang top 5 best 125cc motorcycle scooter ng Yamaha na hindi lamang sa palakasan pati piran pagandahan ay naglalaman din ng mga modernong katangian na iisa-isay natin. Mga motorsiklong inaasahang dumating sa Philippine market at yan ang alamin natin. Pero bago yun, syempre kung bago ka pa lamang po dito sa aking channel, baka naman kaibigan pwede mag-click ang subscribe button pati na ang notification bell para naman ma-update kita lagi sa mga video na gagawin ko pa. Alright, simulan na natin to! Yamaha NMAX na 125cc ang nakababatang kapatid ng Yamaha NMAX 155 na 125cc ay nauna nang inilabas sa bansang Japan noong nakaraang taon lamang. At naglabas din ngayong taon ng panibagong update nito sa bansang Europa na may bagong specs and features na rin na inilabas para sa mga taong nangarap lamang magkaroon ng isang motorsiklong magagamit sa pang-araw-araw na hindi na rin issue ang bilis at arangkada ng makina ay okay na rin naman. Sa pagkakaroon nito ngayon ng kabuang engine specs na naka single cylinder, 4-stroke and 4 valves na may single overhead camshaft at cooling system na liquid cooled engine specs. At may kabuang displacement na 124.4cc na naka fuel injected type na rin ang fuel system nito at pinapagana ang buong makina ng Blue Core technology ng Yamaha. Katulad ng Honda na ESP Plus, ang Blue Core technology ay walang katumbas na ipinamamalas na lakas ng makina sa isang motorsiklo na kung saan ay pinapalakas ang bawat arangkada at pinapabilis ang takbo nito. Maging ang pagkonsumo ng gasolina ay pinapatipid din. At para sa mga hindi nakakaalam guys, ang mas mababang displacement ng isang motorsiklo ay nakatutulong din upang mas tumipid palalo ang pagkonsumo nito sa gasolina. Kaya naman ay sobrang tipid din talaga ng motorsiklong ito dahil dyan ay may average fuel consumption lamang nito na 50 km per liter. Mas matipid sa 155cc version nito, alright. At syempre, since Yamaha motorcycle ito, hindi rin nawawala sa engine specs nito ang VVA o Variable Valve Actuation. Kaya expect na rin natin na napaka-powerful na rin talaga ng engine nito. Kaya naman dahil dyan ay may engine performance ang motorsiklong ito pagdating sa maximum power, may 12 horsepower sa kada 7,500 RPM. Habang ang maximum torque naman nito ay 11.7 Nm sa kada 7,250 RPM. Hindi na rin naman nagpapauli sa ibang 125cc motorcycle dito sa bansa pagdating sa actual road riding, alright. At para sa iba pang features nito ay kabibiliban nyo rin gaya ng big brother nito na 155cc Yamaha NMAX ay equipped na rin ang motorsiklong ito sa dual ABS sensor. Ang front and rear braking system ng motorsiklong ito na may anti-lock braking system ay makatutulong sa mga baguhang riders, sa mga babaeng riders at sa kahit sinong gagamit ng motorsiklong ito na may ganitong klaseng safety features. Dahil dito ay maiwasan ng anuman squeeze ng gulong at mas malakas na impact ng biglaang pagpreno sa napakabilis nitong takbo. Bukod pa dyan ay meron na rin itong TCS o Traction Control System. Ito naman ang sistema na kung saan inaalalayan ang bawat ikot ng gulong sa mga delikadong kalsada tulad na lamang ng malulubak, madudulas at pakurbadang daan na pinapanatili ang banayad na takbo sa patas na pag-ikot ng harap at likod ng gulong nito. Alright. Naka full LED na rin ang buong headlight at taillight nito na may kasama na ring daytime running light. Para sa external design and specs ay parehong-pareho lang din naman sa big brother nito na Yamaha NMAX 155cc. At para naman sa chassis and suspensions nito, pagdating sa front suspensions ay may telescopic fork, habang ang rear suspension naman nito ay naka-unit swing with dual shock absorber. So iba rin talaga ang bouncing ng Yamaha NMAX, kaya marami rin ang tumatangkilik sa motorsiklong ito. Bukod kasi sa napakagandang upuan, sa napakalapad nitong upuan, ay napakaganda rin talaga ng bawat bounce nito kahit maidaan mo man sa malulubak o mahahams na lugar. Alright, at para naman sa wheel and tires nito, naka-radial tubeless ang tire type nito na may front tire size na 110 by 70 or 13,
habang ang rear tire size naman nito ay 130 by 70R13. Parehong-pareho lang po ang size ng gulong ng sa 155cc at itong sa 125cc. Panalo rin ang instrument meter panel nito na naka fully digital with LCD or TFT digital panel na very user friendly na rin. So ang instrument panel nito guys ay automatikong nag-a-adjust ang brightness depende sa liwanag o sa oras ng inyong paggamit. Napakalinaw din ng mga notification indicator na lumalabas sa mismong meter panel gauge nito. At meron na rin itong kasamang idling stop system na nakatutulong din na mas mapatipid palalo ang pagkonsumo ng gasolina. May mga front console pocket na pwedeng paglagyan ng mga maliliit na bagay. At ang underseat compartment storage nito na may 28 liters ang capacity na kasyang-kasya rin naman ang full face helmet dito. Alright, at bukod pa dyan guys ay kasama na rin sa specs nito ang charging port system na pwede ka na rin mag-charge dito mismo sa motorsiklong ito ng iyong mga daladalang gadget. At ito rin ay may Yamaha Smart Key or keyless technology na rin ang ignition switch nito. Bagamat wala itong katulad sa Honda na anti-theft alarm, ay secured na rin naman ang motorsiklong ito sa mga magtatangkang gumalaw o kumarnat nito, kasi nga hindi na rin basta-basta mapapagana o mapapaandar ang mismong ignition or engine nito nang wala ang mismong transmitter na masisense ng motorsiklong ito upang mapagana mo. Alright, meron na rin itong passing light switch, side stand engine cut-off switch at may hazard light na rin. At syempre bukod pa dyan guys ay equip na rin ang motorsiklong ito sa Y-Connect system na kung saan ay mamomonitor mo na ang lahat ng mga aktibidad ng motorsiklong ito pati na ang maintenance recommendation. Hindi na natin masyadong i-elaborate ang Y-Connect system dahil parang apps lang naman ito na kinukonek sa ating motorsiklo upang mamonitor mo na rin ang kalagayan ng motorsiklo gamit ang apps na nasa cellphone mo naman. Alright, at para naman sa dimensions and capacity, ang fuel tank capacity nito ay nasa 7.1 liters, may oil tank capacity naman na 1.1 liters, at ang seating height naman nito ay 765mm na kayang itayo ng hanggang sa 5'2" flat. At ang kabuang bigat naman ng motorsiklong ito ay nasa 127 kg. May kabuang lapad ito na 740mm at kabuang taas na 1,160mm. Ang kabuang haba ng motorsiklong ito ay nasa 1,935mm, may wheelbase size na 1,340mm at ang ground clearance naman nito ay nasa 125mm. Alright, so talagang hindi naman masyadong nabago ang kabuang size nito dun sa big brother nito na 155cc. At para naman sa top speed ng motorsiklong ito, dahil nga sa napakababa rin ng makina nito ay nakagagawa lamang ng average top speed na 100 to 105 km/h at may fuel consumption na 50 km per liter. Sobrang tipid na rin talaga ng motorsiklong ito. Kaya para sa mga nais lamang magka-motorsiklo at hindi issue ang bilis o arangkada ng isang motorsiklo, ay maire-recommenda talaga natin ang motorsiklong ito na Yamaha NMAX 125. So very practical na rin talaga ang motorsiklong ito sa napakagwapong forma, kasi nga ang Yamaha NMAX hindi rin talaga nalalaos at sa pagkakaroon na rin ng upgraded specs and features. Kaya kung sakaling dadalhin man ito sa bansa ay hindi na rin malabong tangkilikin din ito ng mga kababayan nating riders dyan. Alright. At katulad nga ng inaasahan natin guys, ito ay inilalabas pa lamang sa bansang Europa at maging sa Japan noong nakarang taon pa at sa ibang pang piling bansa dito sa Asia. Sa ngayon ay wala pang kasiguraduhan kung dadalhin din nga ba ito dito sa bansa. Pero gaya nga ng sabi ng marami ay sana nga. Alright. At para naman sa mga color variation na inilabas, so hindi naman siguro maglalabas din ng ibang kulay nito. Same na rin siguro ang ilalabas ng mga kulay nito dun sa 155cc na version nito, na may color red, may matte green, matte gray at color black nito. Alright. At para naman sa kabuang presyo nito, nagkakahalaga ito sa bansang Europa ng hanggang sa $2,200.
na kung i-convert natin sa Philippine Peso, ito ay nagkakahalaga ngayon ng 125,000 pesos. Ang Yamaha X-Max 125 ngayong taon ay may panibagong motor na naman tayong aabangan. Ang bagong labas at update sa motor na ito ang ikatutuwa ng marami dahil binigyan tayo ng pagkakataong masilayan ang pinakabagong update ng modelong ito na pinagmamalaki ngayon ng Yamaha Motors, ang 125 X-Max na nagkaroon ngayon ng pinakabatang bersyon. Mas pinababa na makina ngunit sagana at hindi nawawala ang mga bagay na meron sa Big Brother nito. Saan nga ba nagmula ang motor na ito? Inilabas ito noong 2006 pa sa kauna-unahang bersyon na isinama sa series ng maxi scooter tulad na lamang ni Yamaha T-Max, Yamaha S-Max at Yamaha N-Max. At kabilang nga ang Yamaha X-Max na nangunguna rin pagdating sa pagiging dekalidad na isang klase ng maxi scooter na mas magugustuhan mo sa anyo at forma pa lang kasi ng disenyo nito ay talagang may presensya na ng pagiging powerful na klase ng motorsiklo. Aminin man natin kapag nakakakita tayo dito sa bansa ng isang Yamaha X-Max ay talagang nakakabaliliig ang lakas ng appearance nito sa masa. Dahil alam natin sa sobrang lakas at ganda nito ay may kalakip na sobrang mahal na palaga nito. Kaya madalas ay hanggang tingin na lang talaga. Pero ano pa nga ba ang magiging reaksyon natin kung sakali mang dalhin ang bagong modelo ngayon ng Yamaha X-Max na 125cc dito sa bansa? Naku, tiyak ay lahat magkakadara pa sa pagpila ng napakahaba para lang sa slot na magkaroon ng chance na makabili ng isa nito. For sure na sigurado yan. Ang pinakabagong estilo nito na agresibong design na pinabalking aerodynamic at premium attire ng mga fairings garnish at front face angular cowl top na fork cover shape naman na parang itsura ng mga sinaunang sundalo ng Japan. Kaya dito ay sobrang tapang ding tingnan at ang nakatutunaw na imahe naman ng headlamp na may kasamang X-shape na daytime running light na idinisenyo naman daw upang ipaalam ang pagiging ahead o mas mataas nito sa karamihan. Ang hirap man unawain mga kaibigan, pero isa lang ang masasabi ko sa disenyo nito ngayon ay sobrang ganda talaga at naaayon sa pinakabagong henerasyon natin ngayon. Lalo pat sinamahan pa yan ng mahalagang bagay tulad na lamang ng malapad na upuan at mukhang nakaka-relax sakyan sa kapal ng foam nito na napaka-luxury design naman. Yayamanin kumbaga at ang pagiging maxi scooter ay siya ring nagpapagaang ng pakiramdam sa tuwing nakasakay ka sa mga ganitong motor. At kung ikukumpara mo sa ibang motorsiklo ni Yamaha, ang mga signal lamps dito ngayon ay nasa itaas na. Malaking tulong yan upang mas mabilis kang makita sa kalsada kung ikaw ay magsisignal. At dito na rin nakalagay ang windscreen nito na di-adjustable pa. Medyo comfort riding position na rin dahil bukod sa windscreen nito ay di-adjustable na rin ang handlebars nito na easy to adapt sa kahit anong posisyon man at kung saan ka mas magiging komportable. Kitang-kita mo na rin dito ang mas malaking instrument panel nito ngayon na may size naman na 4.3 inches. Sobrang informative at naka full LCD type. Mas madaling unawain ang anuman mga notification o indicator na lumalabas dito. Maging ang status nito with engine check and fuel indicator at ang engine temperature. May kasama na rin itong smartphone connectivity. Useful din itong gamitin lalo kapag ikaw ay may inaasahang tawag o text na lalabas lang dito sa notifikasyon ng screen nito sa panel gauge. Kaya mas mabilis mong malalaman kung may kumukontak na sa'yo. At dito talaga magkakaalaman yan sa kabuuang makina nito na pagdating sa buong detalye, ito ay powered by 125 cubic centimeter na displacement capacity, naka single cylinder, 4-stroke, 4 valves at single overhead camshaft. Ang buong makina nito ay sinamahan na rin ng VVA o variable valve actuation at may Blue Core technology na rin. Mula sa ganap na arangkada hanggang sa pagkonsumo ng gasolina at mabilis nitong takbo, ito lahat ang nagpapanatili niyan, ang Blue Core at ang VVA sa buong makina. At sinamahan pa yan, syempre hindi nawawala ang bagong Euro 5 compliance na equip na rin sa motor na to. Maging sa emission ay safe ka dahil sa eco-friendly na rin. At ang cooling system nito ay liquid cool type na may fuel system naman na injected type. Kung sa long ride o sa city ride ay napakainam namang gamitin, may katipiran sa konsumo at hindi basta-basta o nag-o-overheat ang makina nito. Pagdating sa bore and stroke size naman, ito ay may kabuuang sukat na 52.0 mm by 58.7 mm.
habang ang compression ratio naman nito ay 11.2:1. At sa buong detalye ng lakas ng RPM na nagagawa nito, ito ay may maximum output na 14 horsepower sa kada 8,750 RPM, habang ang maximum torque naman nito ay 12 Nm sa kada 6,500 RPM. Dahil dyan ay nakagagawa ng average top speed o kabuang bilis na umaabot sa 115 km/h. Mabilis na arangkada, katumbas naman ng matipid na konsumo sa gasolina. Dahil pagdating naman sa fuel consumption nito, ito ay nakakakonsumo lang ng 2.7 liters sa kada 100 km na tatahakin mo. So talagang malaki ang bagay na ito kapag ikaw ay maglo-long ride, kaya sobrang tipid na rin. Sa iba pang mga features nito mga kaibigan, naasahan mo na rin ang napaka-safe na paraan din ng paggamit sa motor na ito. Dahil sa ilang safety features and security na nakapaloob dito, tulad na lamang ng naka-dual channel ABS sensor. Yes, equipped na rin ito sa dual channel ABS. Mahalaga rin ang sistemang ito lalo na kung mabilis kang magpatakbo, na for emergency safety purpose na nag-a-unlock ng braking system kapag bigla mo itong napahinto. At bukod pa dyan, kasama na rin dito ang traction control system naman upang maiwasan ang anumang pagkadulas sa matutubig na kalsada at malulubak na rin. At ito rin kasi ang kumukontrol sa biglaang pagliko sa pakurbadang kalsada upang sa ganun ay mas confident tayong daanan ang mga lugar na nasabi, at upang maiwasan na rin ang anumang aksidente. At bukod pa dyan mga kaibigan, equipped na rin ito sa nakakilis entry na ignition system naman for security purpose. At may kasama ng answer back key system upang mas mabilis mo namang mahanap sa parking lot, at syempre dahil din dito kahit papano ay mas safe na rin sa magtatangkang nakawin ito. May hazard light na nakasama at passing light switch. Sa pagiging safety sa kalsada ay mahalaga rin ang pagkakaroon nito, lalo na kung ikaw ay nagmamadali. Alright, at pagdating naman sa chassis and suspensions, ito sa front ay naka-telescopic fork na may travel na 110mm, habang ang rear suspension naman nito ay naka-unit swing with dual shock absorber at rear travel naman na 90mm. Maganda rin ang mga suspension nito na mas nami-maintain ang stability natin. At pagdating sa braking system naman, sa front ito ay naka-single disc with size na 267mm, habang ang rear brake naman nito ay naka-single disc with size naman na 245mm. Sa wheel and tires naman nito mga kaibigan, sa front ito ay may kabuang sukat na 120/70R15, habang ang rear tire size naman nito ay 140/70R14. Makakapal din ang gulong nito na sobrang swabe lang din gamitin sa mga bangkingan, at naka-tubeless at alloy wheels na rin ito, kaya less maintenance kahit papano. At sa overall dimension naman mga kaibigan, pagdating sa kabuang sukat ng underseat compartment storage nito ay kasyang-kasya ang dalawang full face na helmet, at may fuel tank capacity naman ito na 13.2 liters. Sobrang laki na nito mga kaibigan, at dagdagan pa yan ng napakatipid na konsumo, tiyak na sa long ride ay napakainam talaga. Samahan pa yan na nakaka-relax na posisyon ng pag-upo mo, dahil nga sa maxi scooter type ay hindi masyadong nakakangalay. At pagdating naman sa iba pang mga sukat nito, ang buong haba nito ay nasa 2,180mm. May buong lapad ito na 795mm at kabuang taas naman na 1,410mm. At di-adjustable ang windscreen, kaya natataas pa ng hanggang sa 1,460mm ang buong taas nito. Sa seating height naman mga kaibigan, hindi ganun din kataas, na nasa sukat na 800mm na compatible siguro o kayang sakyan ng hanggang sa 5'3" ang height. May wheelbase size ito na 1,570mm at minimum ground clearance naman na 140mm. At ang kabuang bigat naman para sa motorsiklong ito ay umaabot sa 167 kg. May kabigatan din talaga, kaya hindi basta-bastang mahahawi ng mga makakasalubong mong hangin sa daan. Alright. At nga pala, syempre bago natin makalimutan, mayroon na nga rin pala itong kasamang USB port charging system. Pwede ka na rin mag-charge sa motor na ito, kaya hindi mo na rin po problemahin pa ang malobat sa daan. At para naman sa kabuang presyo nito, ito ay nagkakahalaga sa ibang bansa ng 5,200 euro. Na kung direkta natin i-convert sa Philippine peso, ito ay aabot ng hanggang sa 350,000 pesos.
ang Yamaha Grand Filano na 125cc scooter type motorcycle na retro looking pero nakakawaw na features naman ang meron ito. Ang Yamaha Grand Filano ay inilabas na nga pala sa bansang Indonesia, isang klase ng motorsiklo na hybrid sa teknolohiya ng pagkakagawa na meron ito ngayon. Hindi mapaghalata ang sagana ito sa specs and features na hinahanap natin. Ang pagiging convenient, comfortable at napakagandang handling na umaayon sa ibang pattern ng 125cc motorcycle scooter. Ang Yamaha Filano na hybrid category nga rin pala ay may pagka-retro design at napaka-eleganteng tingnan sa dating ng pagka-sleek at classic type ng disenyo nito. Ang overall na looks din ay sadyang lumilitaw at kung mapapansin ay halos kamukha lang din ito ng Yamaha Patio, kaya expect mo na ang magiging sukat sa personal ng body nito na hindi ganun kalaki pero 2-seaters yan. Mas mainam din kasi ito sa mga taong nagmamadali at gustong sumingit sa kalsada. Kaya ginawa rin ito para maibsan ang traffic na nararanasan upang mainganyo rin ang karamihan na nagdadrive ng 4 wheels na mag-shift into 2-wheelers motorcycle scooter na gaya nito. Naka-automatic at transmission na napakadali lang din namang pag-aralan at kung may kababaan sa height ay may mamanage mo rin naman dahil hindi rin naman ganun kataas ang motor na ito. Isa pa, meron din itong malawak na underseat compartment storage na pwedeng paglagyan ng mga gamit. Ang buong sukat naman nito ay 27 liters kaya sulit ang space kung marami kang ilalagay dito. Alright. May front footboard o gulay board na rin ito para mas marelax naman ang paa mo dito habang ikaw ay nagdadrive. At very accessible na rin ang motor na ito dahil sa fuel lid o lagayan ng gasolina ay makikita natin sa harapan. So ibig sabihin, hindi mo na kailangan pang buksan ang underseat gaya ng sa ibang motorcycle scooter kung ikaw ay magpapagas na narito na mismo sa labas ang lagayan nito. Bagay na nagpapa-convenient palalo sa ating mga rider. At ilan lang yan sa mga features na magpapa-excite pa sa'yo. Kaya mapunta naman tayo sa specs ng makina nito. Ang pagkakaroon ng kabuang makina na powered by 125 cubic centimeter na displacement capacity, naka single cylinder 4-stroke single overhead cam na naka 2 valves lang ang engine nito. Naka VVA o variable valve actuation na rin ito at Blue Core technology. Kaya pagdating sa arangkada at katipiran ay maaasahan. Pagdating naman sa cooling system, ito ay naka-air-cooled type pa nga lang pero ang fuel system naman nito ay fuel-injected type na. Napaka-reliable din talagang gamitin sa city ride dahil sa alam mong madaling imaniobra. Ang buong sukat ng bore nito ay nasa 52.4mm by 57.9mm. Dahil dyan ay nakagagawa lang din naman ito ng maximum output na umaabot sa 10 horsepower sa kada 7,500 RPM, habang ang maximum torque naman nito ay 11 Nm sa kada 8,000 RPM. Hindi nalalayo sa ibang mga motorsiklo na may ganitong sukat kaya sa bilis ay hindi na rin magpapahuli. Ang compression ratio nito ay 11.0:1. Kung sa long ride ay maisipan mong gamitin ay pwede na rin naman. Hindi ka na rin naman siguro may iwan ng mga kasama mo sa bilis na umaabot sa 105 km/h. Ang fuel tank capacity nga pala nitong motor ay nasa 4.4 liters. Ang consumption naman nito ay umaabot sa 35 km/liter. May katipiran na rin sa gas kaya suggested na rin para sa maraming namamahalan ngayon sa gasolina. At sa iba pang mga features nito mga kaibigan, ang mga ilaw nito lahat yan ay naka full LED type na. Mapa headlight, daytime running light, mga turn signal lamps at ang taillight nito ay naka fully compact LED type bulb na. Kaya wala ka nang poproblemahin, equipped na rin ito sa hazard light at passing light switch na pangkaragdagan ring visibility at signal na rin sa kalsadang madidilim. At sa instrument panel naman nito, ito ay may dual dashboard features sa instrument cluster na naka full digital display at itong mini digital display niya na nasa ibaba nitong malawak na screen. Ang maganda pa sa motor na ito, meron na rin itong mga kasamang idling stop system na tumutulong ding mapatipid palalo ang gasolina.
Meron na ring engine check warning na nagbibigay naman ng sign o warning kung sakaling magkakaroon ng aberya ang buong makina. At bukod pa dyan ay meron na rin itong Y-Connect system na kung saan sa crucial information na nagaganap sa motor ay malalaman mo ang mga battery check, last parking position, mga maintenance recommendation at marami pang iba na maiko-connect din natin sa ating mga cellphone. Kaya kahit nasa loob ka ng bahay at nasa labas ang iyong motorsiklo ay mamomonitor mo ang ginawang aktibidad nito sa maghapong gamit mo. At meron na rin itong Bluetooth connectivity kasama yan sa sistema nito na may GPS na rin na madali mong maititrace kung sakaling manakaw ito ng iba. Kung saang lugar man ito dalhin ay mas mabilis mong makikita. At sa iba pang mga features nito mga kaibigan, naka-keyless entry na rin ang ignition system nito, kaya kung sakaling ang kunin o nakawin sa iyo ang motorsiklo ay hindi rin basta-bastang mapapagana. Yan din naman kasi siguro ang mangyayari sa lahat ng mga motor ngayon at sa hinaharap na wala ka nang makikitang mga nakadanggil key kundi lahat ay naka-keyless na mas okay para sa marami upang sa ganon ay hindi rin basta-basta mapapastart ng kahit na sino kapag malayo ito sa key transmitter at wala sa mismong magpapastart. At sa starting procedure naman mga kaibigan, naka-electric push start na rin ang motor na ito with optional kick-starting na rin. Bagay na mas okay na rin kasi kung ikaw ay nalobat or hindi mo na mapagana gamit ang push start ay pwede mong gamitin itong kickstarter. At syempre isa rin talaga sa mga features na meron dapat ang motorsiklo ngayon ay ang pagkakaroon nito ng USB port charging system. Na dito ay pwede ka na rin mag-charge ng cellphone mo. May mga kasama na rin itong electric power assist na pumipigil sa dragging at upang mas ma-maintain ang stability ng motor kahit pa sa mabilis nitong takbo. At hindi lang yon, naka one push start na rin ang makina nito. Mas madaling paganahin dahil sa pagkakaroon naman ito ng motor generator sa makina. Meron na rin itong kasamang side stand kill switch na pangkaragdagang safety features na rin para sa mga makakalimuting itaas ang side stand kapag magpapa-start na ay delikado rin. At bukod pa sa mga naunang safety features ay may isa pang karagdagan, ang ABS sensor. Isa rin sa napakagandang sistema na kung saan ay maiiwasan ang pag-skid ng gulong sa biglaang pagpreno nito sa napakabilis na takbo. Talaga nga namang sagana na sa features ang bagong modelong ito. Hindi mo nahahanapin pa sa iba ang mga wala dito dahil talagang kumpleto at equipped na sa mga makabagong sistema ngayon. At para naman sa mga specs nito, ang suspension sa front ay naka-telescopic fork habang ang rear suspension naman nito ay may swing arm with single monoshock absorber na pagdating sa bouncing batay sa mga nakagamit na nito ay napakaswabe ng bounce na hindi matagtag at napakagandang dalhin. At para naman sa braking system sa front ay ginamitan ito ng single disc caliper piston brake habang ang rear brake naman nito ay naka-drum brake type pa. At pagdating naman sa mga size ng gulong nito, ang front tires at rear tire nito ay magkasukat lang na may kabuang size na 110 by 70 R12 na parehong naka-tubeless tires na rin. At para naman sa kabuang sukat, ang kabuang taas nito ay nasa 1,150 mm habang ang lapad naman nito ay 685 mm. May kabuang haba ang motorsiklong ito na umaabot sa 1,820 mm. Ang wheelbase size naman nito ay 1,280 mm na may kabuang bigat o timbang rin na umaabot sa 102 kg. At para sa iba na siyang nagme-maintenance na ng kanilang mga motorsiklo ay mahalaga ring malaman ang oil tank nito na umaabot lamang sa 0.8 liters. At ang ground clearance naman nito ay nasa 125 mm na may seating height naman na 790 mm. At sa kabuuang presyo nito, ito ay umaabot ngayon sa 51,500 Thai baht na kung i-convert natin sa Philippine peso, ito ay aabot ng hanggang sa 83,072.67. Ang Yamaha Aerox 125. Ang Yamaha Aerox ay isang perpektong obra ng Yamaha Motors Company simula nang inilabas ito. Ang motorsiklong scooter na nagdala ng pangalan ng kumpanya sa masa at nagpakilala ng mga katangian na ibinagay sa makabagong henerasyon.
At bago pa man sumikat ang ilang brands sa paggawa din ng mga motorsiklong gaya nito, ay una munang namayagpag itong Yamaha Aerox na may kauna-unahang modelo na inilabas noong 1997 pa, sa pagkakaroon ng 50cc na displacement capacity at naka 2-stroke na makina lang, na inilabas sa bansang Europa at nakapagtala ng pinakamabiling motorsiklong scooter sa kasaysayan doon. At lumipas ang maraming taon ay nasundan na ng malalaking klase nito at kapasidad ng makina na umabot na sa 155cc Yamaha Aerox sa kasalukuyan. At yan din ngayon ang karamihan sa motorsiklo natin dito sa bansa. Ngunit lingid sa kalaman ng marami, itong Yamaha Aerox ay may inilabas pala na 125cc bago pa man natin nakilala ang mga 150cc at 155. At ito'y inilabas lang din sa ibang bansa na kung saan ay panalo din naman sa mga features at specs na meron ito. At meron din itong ibang detalye na lamang sa Yamaha Aerox 155. Simulan natin sa engine details. Ang pagkakaroon ng kabuuang makina na powered by 125 cubic centimeter na displacement capacity, naka single cylinder 4-stroke single overhead cam na may 2 valves lang ang engine nito. Di gaya ng big brother nito na naka 4 valves na, ngunit pagdating sa cooling system, ito ay naka liquid cool type na rin at fuel system naman na fuel injected type, na kung sa long ride at city ride ay napakainam gamitin. Pagdating naman sa engine performance ay may sinabi rin talaga ang pagkakaroon naman ng maximum output na 11.4 horsepower sa kada 9,000 RPM, habang ang maximum torque naman nito ay 10.4 Nm sa kada 6,500 RPM. Medyo may kalakasan din talaga dahil ito ay ginagamitan din naman ng VVA o variable valve actuation, at sinamahan pa rin yan ng Bluecore technology sa buong makina nito. Alright. Kaya naman sa average top speed ay hindi na magpapahuli sa abot kayang bilis na nagagawa na umaabot naman sa 100 km/h. May kabilisan pero may ibibilis pa naman depende sa magdadala, at ang compression ratio nito ay 10.4:1. Pagdating naman sa fuel tank capacity nito, ito ay may 3.8 liters ang full tank na sobrang tipid din naman. Makakonsumo sa gasolina na umaabot sa 50 km/liter. Unlike sa big brother nito na may kalakasan sa gasolina, yan din kasi ang nagagawa ng mas maliit na kapasidad ng makina. At bukod pa dyan, syempre dahil nga sa mas maliit na makina ay may magaang na timbang din ito na umaabot naman sa 102 kg lamang. Mas madaling imaniobra at dalhin ng mga taong nalalakihan sa 155cc nito. At para naman sa mga features na meron itong Yamaha Aerox 125cc na ikalalamang nito sa kanyang big brother ay ang pagkakaroon nito ng front flat footboard, na kung saan extra space o lagayan na rin ng ibang bagay sa pagdi-deliver. Meron na rin itong kasamang side stand kill switch, at pagdating naman sa kanyang starting option, bukod sa electric push start, ito ay may kasama ng kicker. Isa sa kagandahan dito dahil kapag nalobat or hindi na mapagana sa electric push start ay pwede mong paganahin sa kicker. At bukod pa dyan, syempre kahit papano ay malawak na rin naman ang compartment storage nito. Nakasya rin naman ang full face helmet, at ang mga ilaw naman nito ay naihahawig din sa disenyo ng big brother nito. At syempre kagandahan din dito, ang headlight ay naka fully LED light na, maliban na lang sa mga turn signal lamps at taillight nito na nakabantay pa. At pagdating naman sa panel gauge nito, ito ay naka-analog type pa. Nahuli nga lang ng kaunti sa ibang modelo, pero kung titingnan naman ang front portion nito sa may handlebar ay napaka-sporty naman dahil sa ginamitan ito ng naka-naked handlebar, nakatulad ng sa Yamaha X-Ride 125. Alright, at may lock na rin ang braking system nito, na kung saan sa mga paahon na kalsada o parking ay hindi rin basta-basta andar o uusog man. At para naman sa mga sukat ng gulong nito sa harapan ay may kabuang size na 70 by 90 R14, habang ang rear tire size naman nito ay 100 by 70 R14. Pareho na itong naka-tubeless at naka-alloy wheels na rin ang mags nito. At sa mga braking system naman sa harapan, ang brake nito ay naka-single disc brake, habang ang rear brake naman nito ay naka-drum brake type pa. At para naman sa chassis and suspension, sa front ay ginamitan ng telescopic fork,
habang ang rear suspension naman nito ay naka monoshock absorber na parang sa Honda Click na may single shock absorber lang din sa rear suspension, na siguro ay dito rin itinapat ng Yamaha ang Aerox 125cc. At sa kabuang sukat naman ito pagdating sa kanyang seating height na very compatible din naman sa height nating mga Pilipino na may kabuang sukat na 765mm. Ang ground clearance nito ay nasa 135mm naman, at ang kabuang presyo nito sa bansang Indonesia, ito ay nagkakahalaga ng mahigit sa 18 million rupees na kung i-convert natin sa Philippine peso, ito ay aabot lamang sa halagang 65,000 pesos. Yamaha Cygnus Gripus. Ang Cygnus Gripus ng Yamaha ay inilabas na sa bansang Taiwan noong nakarang taon pa. Parang T-Max na frontal face na datingan, mas pinaliit nga lang pero naroon pa rin ang presence ng pagiging powerful nito. Hindi raw basta-basta ang motor na ito, kaya mas maiging malaman mo na rin ito. Pagdating sa rear portion ay dala pa rin ang design ng mala sporty twin LED na tail lamp nito, at inspired din yan sa Maxi Scooter series tulad na lamang ng NMAX, XMAX at TMAX na may ganyang klaseng disenyo na rin. Dagdag pogi points na rin yan para sa motor na ito dahil hindi man ganun kalaki ay daig naman ang ibang motor na mas malalaki. Naglalaman din kasi ng mas maraming features pa na magugustuhan mo mula sa safety and security features, ay hindi rin tinipid ng Yamaha brand na kilala rin sa pagiging quality nito pagdating sa mga unit na modelong inilalabas. At mas pinalakas na makina dahil kahit papano ay sinamahan na rin ng Blue Core technology at variable valve actuation. Iba pa rin talaga ang motorsiklo kung sasamahan ng mga ganitong klaseng sistema, lalo na sa 125cc lamang na displacement. Tumutulong ito para mas mailabas ang pinakamalakas na puwersa at ma-maintain ang katupiran sa gasolina, isang motor na aagaw din sa atensyon ng marami at nanghihikayat na magmotor ang napakarami pang commuter na nahihirapan sa matinding traffic. Dahil dyan ay ino-offer din nitong motor ang pagiging convenient at comfortable riding sa pagiging accessible at reliable na rin. Nariyan ang malawak na compartment storage with front pocket na sinamahan ng mga retractable hook kung saan mas magugustuhan mong gamitin pamamalengke na kahit papano ay maikikater mo ang iyong mga pinamili dito. Bukod pa dyan, kung pang long ride naman ang habol mo, sa pagiging convenient naman ito ay magugustuhan mo. Dahil bukod sa napakapal na foam ng seats nito, may USB port charging system na rin ito na tumutulong na mas maging kampante ka sa oras na ginagamit mo ito. Dahil dito ay makakapag-charge ka na sa mahabang biyahe ay hindi ka mamomroblema. At ano pa nga ba ang buong detalye pa na meron nito? Ang Yamaha Cygnus Gripus ay nilabas pa lang sa bansang Taiwan na kung saan ay marami sa kanila doon ang tinangkilik talaga ang modelong ito. Batay pa nga sa ibang artikulo, ito ay talagang bumenta sa marami ng mahigit milyon sa pagsisimula pa lang ng taong din iyon, kung saan ito inilunsad ang pagkakaroon din kasi ng ilan sa mahalagang detalye na mas pinatatag pa ang makina sa pagkakaroon ng 124 cubic centimeter na displacement capacity, naka single cylinder 4-stroke single overhead cam, naka 4 valves at naka liquid cool type na rin ang cooling system nito. May fuel injected type ang fuel system kaya may katipiran din. Gaya rin ng nasabi natin kanina, ito ay equipped na rin sa Blue Core at VVA o variable valve actuation. Kaya asahan mo ng pagiging malakas din nito sa actual road riding. Sa pagkakaroon naman ng maximum output level na nagagawa na umaabot sa 12 horsepower sa kada 8,000 RPM. May 11 Nm of torque sa kada 6,000 revolution per minute. Kaya ang average top speed nito ay naitala ng hanggang sa 105 km/h, umabot talaga. At hindi na rin masama kung titingnan kasi kung sa city ride hindi naman required ang mas mabilis pa sa 105 km. Kasi fully loaded naman din ito sa fuel tank capacity na medyo may kalakihan na rin, ay kayang umandar ng mas malalayong lugar kung sa long ride ay sobrang inam din. Kasi ito ay may 6.1 liters ang full tank sa sobrang tipid ding kumonsumo na umaabot naman sa 50 to 55 km per liter. Yun ang sabi sa ilang owner nito sa Taiwan. Pero sabi nga ng iba, depende pa rin yan sa kung gaano kakatipid magmaneho. At oo nga pala, maganda rin sa motor na ito ang pagiging accessible nito. Dahil ang lagayan ng gasolina nito ay nasa harapan na rin makikita. Hindi na rin sa gabal dahil narito na mismo yan sa harapan. Ibig sabihin lang nito,
Kung may karga ka na sa likuran at nakatali, hindi mo na ito kailangan pang ibaba. Less effort na rin kumbaga. Kaya para sa mga nagdi-deliver ay very useful talaga kung sakaling magpapagasolina ka. At para sa iba pang bagay mga kaibigan, ito ay hindi mo rin nakakalain na sa motor na ito equipped na ang ABS sensor at naka-dual channel type pa nga. Isang features na nag-a-unlock ng braking system para sa mas safe na paraan ng pagpepreno at mabawasan ang brake force nito sa biglaang pagpepreno. At bukod pa dyan, ang mga ilaw nitong motor ay naka-LED type na nga rin pala. Ang headlamp na may dual lens at tail lamp na sporty twin lamps ay fully compact na rin ng LED valve. Kaya sa pangmatagalang lifespan ng mga valve nito ay makasisiguro ka. Hindi mo rin masyadong poproblemahin yan dahil hindi naman kaagad napupundihan. At pagdating naman sa instrument panel nito, ito ay naka fully digital display na rin. Ang instrument cluster na pagdating sa mahalagang bagay, makikita mo ang napaka-informative na klase nito. Very friendly user kaya mas mabilis lang maintindihan. Pagdating naman sa mga suspensions at brakes nito, ito ay ginamitan sa front ng conventional telescopic fork at sa rear suspensions naman ay may twin shock absorbers. Pagdating sa mga lugar na malulubak ay hindi ka rin matatagtag. At mas ma-maintain naman daw ang stability nito sa inilagay na chassis frame na asymmetric frame chassis. Hindi ganun kabigat pero sobrang tatag naman. Ang braking system naman ito sa front, ito ay naka-disc brake at sa rear portion naman naka-disc brake na rin. Hindi na rin siguro pangit yan sa paningin ng iba. At ito pa lang din siguro ang kauna-unahang motor ng Yamaha na under 150cc na naka-disc type na rin ang rear brake. At para naman sa mga gulong nito, may makakapal na rin na sukat yan na naka-tubeless tires at naka-alloy wheels na rin ang mags with built-in tire hugger na sa mga putik ay humaharang. At pagdating naman sa dimensions, ang bigat nitong motor ay mas lamang sa ibang 125cc scooter ni Yamaha. Dahil ito ay may kabuuang timbang na 124 kg. Bagay yan kung sa long ride at malalawak na kalsada mo pagaganahin kasi hindi rin hahawiin ng anumang malalakas na hangin na makakasalubong mo. Ngunit pagdating naman sa seating height ay medyo compatible tayo dyan dahil ito ay may sukat na 785mm. At ang starting procedure nga pala nitong motor ay electric push start nga lang. Wala itong kickstarter na pang-optional pero mamonitor mo naman ng maigi ang battery volt nito para mas maiwasan ang pagkalobat na rin kung sakali man. At ang totoo niyan mga kaibigan, ito ay exclusive pa lamang sa bansang Taiwan. Sa kabuuang presyo na ibinigay, ito ay nagkakahalaga ng hanggang sa 105,250 pesos. So hanggang dito na lamang po siguro ang ating video. Kung may nalalaman pa kayo sa buong detalye nito ay pwede nyong i-comment sa ibaba para malaman din po ng ibang makakapanood nito. At bago po tayo syempre magtapos ay nais ko po munang magpasalamat sa mga patuloy na sumusuporta at tumatangkilik nag-aabang palagi sa mga video na ina-upload natin dito sa ating channel. Maraming salamat po at shoutout po sa inyo guys. Ngayon kung bago pa lang din po dito sa ating channel, para naman kaibigan pwede mo maklik ang subscribe button pati na ang notification bell para naman ma-update kita palagi sa mga video na gagawin ko pa. At syempre hintayin ko rin ang opinion at comment po sa ibaba kung may mga katanungan ka tungkol sa video na ito. Huwag kang mayang mag-comment kaibigan upang nang sa ganun ay masagutan ko rin ng mga nais mo pang malaman at makakuha rin ako ng idea mula sa iyo na magagamit ko sa aking mga susunod pang video na gagawin. This is Oblis Collection. Thank you!